As promised, sa patapos na taon ng 2024, tutulungan ko kayong maghanda kung ano yung mga dapat paghandaan natin sa susunod na taon na 2025. Kaya napaka-importante na alam natin kung ano yung mga opportunities at mga challenges na pwede nating kaharapin sa Year of the Wood Snake. Unahin na natin yung mga challenges. 2025 is a very aggressive year. Ang daming mga tao yung may impulsive behavior. Kailangan din natin mag-ingat in terms of mga fire disasters, mga volcanic eruptions, kaya kapag kami sinabing maglikas, lumikas na. This year also, kailangan natin mag-ingat sa mga gun violence, and it's a year of peace and war. May mga gerang matatapos na, pero may mga gerang magsisimula pa lang. In terms of health naman, very important na alagaan natin yung mga mukha natin, face, skin, teeth, blood, lungs, yung likod natin, yung neck, yung spinal. Kailangan natin mag-ingat, lalo na yung may mga pig sa chart nila kasi mas prone sila sa physical accident. On the brighter note naman, yung mga opportunities na kakaharapin natin ng 2025, it's a promise of warmth, joy, and a positive note in terms of stock market. Kasi mas may optimism yung mga tao at mga negosyante na mag-invest. Though papik pa lang siya, hindi siya kasing promising ng 2026. In terms of finance naman, nakikita natin that 2025, magpipik talaga yung mga cashless transactions. Nakikita naman to ng mga bank industry na merong konting issues sa bank system kasi mas pinaprioritize na ng mga tao yung credit cards, online payments, cashless payments, cryptocurrencies, mga digital transfers, ganyan. That's why we have to stay vigilant because it's a sign that may konting problem sa banking system natin ngayong taon. So as we step on 2025, let's embrace its opportunities and growth but stay grounded, balance, and prepare for the challenges. Sa mga susunod pa na videos, I will be sharing you more guidance and help on how you can prepare for 2025. Stay tuned!